Yun, isang magandang gabi sa ating mga ka-MUG at siyempre sa ating mga kabatas at ating mga ka-UB. Yun, welcome po sa ating panibagong live stream. And yun, isa na namang factory, isa na namang kumpanya. Isa na namang kumpanya ang nireklamo ng ating mga kababayang manggagawa. Ano po? At ito nga po ay ang REMC, Dongin Recreational Equipment Manufacturing Corporation. So, yun nga po. Ang daming problema dito sa sa AFAB. Grabe. Yung Dinginin, yan sitio Dinginin sa Alas Asin, isa rin yan na problema. Isa ring problema dito sa bayan ng Maribeles, yung mga demolition, problema ng manggagawa. Para bang para bang ni isa sa mga government they don't hurt their women. Huwag maging violent. para bang ni isa sa mga politician na nangako ng magandang 'di ba? Ng magandang pangako nung eleksyon. Ngayon ni isa yata walang kakampi yung ating mga mamamayan dito sa Maribeles. 'Di ba, Mayor AJ? 'Di ba? Kita nyo, wala na naman bang alam yung mga pinuno dyan sa Alas Asin? Yung ating mayor, wala bang alam dyan sa bentahan na yan? Diba? Ito pa, panibagong problema na naman ng manggagawa sa AFAB, ang REMC. Nakakabuisit. Meron kang trabaho. Ganito naman ang ginagawa ng mga kumpanya. Diba? Parang sinasamantala yung ating mga manggagawa. Diba? Sobrang kinakawawa naman yung ating mga kababayan. Tapos parang walang kakampi. Diba? Natatakot naman magsalita yung mga tao kasi baka matanggal sa trabaho. Tama po ba? O, for sure, walang magko-comment dyan, maski isa. Walang magko-comment na manggagawa dyan, maski isa, kasi baka mamaya minomonitor sila. Diba? Sabi nga nung isang comment dito sa post na to, sabi nung nag-comment, ang nagpapahirap dyan, hindi naman yung mga dayuhan, yung kapwa Pilipino rin. Diba? Mukhang totoo naman Ano ba naman itong mga kapwa natin Pilipino? Kailan ba tayo matututo? Kapwa Pilipino nyo, nilalaglag nyo. Bis na tulungan nyo, nilalaglag nyo pa para lang sa sarili nyong kapakanan. Diba yung tinatawag na na office politics? Diba kasi parang politika rin dyan sa mga kumpanya, parang politika rin. Kanya-kanyang sipsipan. Diba yung mga nasa opisina, yung mga manager, sip-sip dun sa may-ari. O diba, yung iba dyan, nangungurakot din. O, alam ko yan kasi nag-factory din ako Nag-factory din naman ako kaya alam ko O, grabe naman po ito, itong reklamo ng REMC. Basahin po natin, Tapos bigyan po natin ng reaksyon.
Mga manggagawa ng REMC sa panahon ng krisis at kahirapan, ang kalagayan ng mga manggagawa sa Dongin Recreational Equipment Manufacturing Corporation. Lahat ng mga manggagawa sa bansa ay may karapatan. Tama. Lahat may karapatan, kaya lang nawawala yung karapatan. Diba? Dahil sa mga mapagsamantalang employer. Tama. Ng isang nakabubuhay na sahod. Nakabubuhay na sahod. Actually, yung minimum niya, nakakabuhay ba yan? Tama, nakakabuhay naman, saktong pangkain. Pero pag nagkasakit na, wala na. Wala nang ipon. Pang binata lang yan eh. Diba? Yung sahod na yan. Wait lang po ah. Tuloy natin. Trabaho at benepisyo sa gitna ng nararanasan pasakit ng sambayan ng Pilipino na inihahatid ng pandaigdigang krisis, kagutuman at kahirapan na nanatiling nakapako sa sumpa ng pagkaalipin ng uring manggagawa. Ang parang aktivist ng dati yan sir. Sa nagkakaisang manggagawa. Pero okay lang yan. Totoo naman yung sinasabi nyo eh. May katotohanan naman eh. And, ayun. Kailangan paki-share po ng video natin. Tapos huwag kayong matakot mag-comment para alam ko din kung ano yung nasa loob ninyo. Para pwede rin natin pag-usapan kung ano po yung nasa loob ninyo, no? Para naman magkaroon tayo ng maayos na conversation dito sa live. Okay po, pwede kayong mag-comment. Ay, ang Recreational Equipment Manufacturing Corporation or REMC ay pabrika sa pagmay-maari ni Sojung. Sa ilalim ng, Mr. Sojung, do you know about this? Are you aware with this? Sa ilalim ng Dongin Group of Companies na lumilikha ng, alam mo yung Dongin yan natin, pinakamalaking kumpanya rito sa Maribeles, sa AFAB. And nalumilikha ng mga bag, harness at apparel na dinadala at binebenta sa US, Canada, Germany at iba pang kanilang plant manager na ay si Yun Sun Choi. O itong mga mga Chinese ba to? Sa tingin nyo walang alam yung mga yan? O nasususulan ng mga kapwa natin Pilipino? Para mas lumaki ang kita nila. Tapos yung mga sulsul naman, lalaki yung kita nila, lalaki yung sahod nila. Ay, mga bonus. Ganyan yan eh. Maalala pa, pinatutupad sa kasalukuyan. Ay, teka. Ayan. Noong December 2023, nagpatawag ang management ng serye ng mga pulong sa mga manggagawa upang ihapag ang kanilang mga plano at mga benepisyo na matatanggap ng mga manggagawa ng mga nakalipas na taon. Taunang nakatatanggap ng 2 pisong taas. Pucha, bariyang-barya. Ang taon yun Taas sahod ng mga manggagawa. Ngayon, ang limos na 2 piso, tama. Limos lang yung 2 piso. Puta, biro mo 1 year, 2 piso lang i-increase sa'yo. Not worth dun sa trabaho mo. Kaya lang, napipilitan kang magtrabaho kasi kailangan. Diba? Kaya nga takot sila mag-comment dito ngayon. Kasi, baka matanggal eh. Takotan naman talaga sa mga ganyan eh. Akala kasi nila no choice tayo. So, yan. Parang 2 piso ay pinapatupad na lang kada 2 taon. Anak ng tipaklong. Kabilang din dito ang dagdag kaltas sa SSS PhilHealth at pag-ibig. Imagine yung 2 piso. Ginawa ng piso per year. Gano'n naman kawalang yaman nga to, di ba? May puso ba tong mga to? Grabe naman po kayo dyan sa REMC. Di ba kayo naaawa sa mga kapwa nyo Pilipino?
Huwag niyo po sabihin na ano, na yung may-ari ang ano niyan, ang may gusto niyan. Ayaw niyo pong ipagtanggol yung kapwa niyo Pilipino kung gugustuhin ninyo. 'Di po ba? Huwag naman po sanang ganyan, mga kababayan. Iangat naman po natin yung kapwa natin Pilipino. Hindi yung kayo lang ang aangat. 'Di ba nakita niyo naman, kasi dati 'di ba sa factory ako, okay, ang trabaho ko doon dati is staff din. Nakita ko po kung gaano kahirap manahi. Nakita ko po kung gaano mag-cut ng tela, leather. Sa 8 oras na gagawin mo. Magkano lang sasahurin? Tapos gagawin niyo pa 'to, 'di ba? Dagdag pa sakit. Ano ba naman? Nasaan naman yung puso ninyo? 'Di ba? Patuloy natin. Maalala pa, pinatutupad sa kasalukuyan ng management ang bagong kaayusan sa oras paggawa sa loob ng pabrika. Ayon sa bagong patakaran, 60 oras na lang ang itatagal ng isang regular na manggagawa sa loob ng paggawaan kada linggo. Katumbas ng 48 oras na regular na pasahod at 12 oras na overtime. Magkano yung regular? Yung minimum 500. Magkano yung per oras? Pucha, yung 12 oras na yan, pambayad lang ng tax yan eh. Di ba? Tapos tinaasan pa yung tax saka yung SSS, saka yung PhilHealth. Ano pa matitira? Ano kami pamilya, yung worker? Diba? Sobrang kawawa naman. Masyado na namang ginugulpe yung mga kababayan natin. Ano naman kayo? Ang klase rin kayo eh, no? Na-atim niyo yung ganito? Ng pucha, oh. Ingay. Grabe. At kung lalampas ka sa nakatakdang oras ng paggawa, hindi na ito babayaran, oh. Di ba? Parang nyo na rin pinapatay yung mga kababayan natin dito eh. Imagine mag-overtime ka, wala kang bayad. Bang klase. Ito no, mga kababayan. Kung may nanonood dyan na taga dito sa Dongin, itong video na to, ipopost ko to sa YouTube channel natin, ano. And mananawagan ako kay Attorney Claire. Mas maganda nga sana kung isa sa inyo ang magsasalita doon. And kasi si Attorney Claire, malawak ang network nito, no. Dati siyang taga ABS-CBN. At ang pagkakalam ko, pwede na tayong i-refer sa DOLE National. So ito, idudulog ko to sa kanya, itatag ko siya sa video, and at the same time, magme-message ako sa kanya through text, no? Meron naman ako number niya, at sumasagot naman siya sa akin. So mas maganda nga sana na may magsalita sa inyo. And hindi naman, nangako naman si Attorney Claire na hindi kayo papangalanan at hindi rin makikita yung mukha ninyo. Phone patch lang talaga to, hindi kayo makikita sa screen. Ito po yung DCXL, no, sa YouTube. Ang channel niya po is Usapang Batas DCXL. Yan po yung programa niya, 8:00 ng gabi nag-uumpisa, weekdays. Okay po. Grabe na kasi to, oh. Yung nakaraan, yung Chongchang hindi binibigay yung separation pay. Ito naman, ito. Grabe to. Sobra. Hindi na makatao to. Puta. Maalala pa, ayan oh. At kung lalampas ka, hindi babayaran sa oras. Kaya uobligay ng isang manggagawa na mag-undertime. O obligahin. Obligahin pala na mag-undertime. Grabe. Pag nanakaw ito sa overtime pay na pinaghirapang bunuin, anak ng puta. Pinanakawan pa. Imagine maghapon nakayuko, nananahi ka. Nanakawan ka pa ng overtime.
Tao pa ba itong mga to? Grabe. Nakakapanggigil to. Diba? Kung kukwenta yun sa minimum na pasahod na 578 at 78.125 overtime rate ay aabot ng 3,937. Hindi pa linis yan, di ba? Ang kinikita sa loob ng isang linggong panggagawa, kayod kabayo. Yan, kayod kabayo. Hindi na kayod kalabaw. Kung magtrabaho ang mga manggagawa sa loob ng paggawaan, ngunit tila walang inaabot. Walang inaabot ng papababang halaga ng sahod ng mga manggagawa sa harap ng walang tigil na pagsirit ng presyo ng bilihin sa bansa. Bukod sa pagbaba ng sahod na matatanggap, papaspasin pa ng kumpanya na magawa ang dati ng kota na pinaikling oras ng paggawa. Kung kaya, habang lalong yumayaman ng dongin, papahirap naman ng buhay ng aping manggagawa. Alam nyo ano, ang ikakatwiran dito sa inyo ng management, di mag-resign kayo. Diba? Kasi marami nangangailangan ng trabaho. Kaya naman napipilitan tayo na manatili sa kanilang kumpanya. Kasi nga, ang hirap ng walang trabaho. So ang katwiran na lang natin kaysa naman wala tayong kita, tama? 'Di ba? Pero hindi makatao yung ginagawa nila. Hindi makatao 'to. Pucha, oh. Sabihin niyo fake news 'to? Oh, hindi fake news 'to eh. Kung nagkakaisang manggagawa ng FAB. Fake news ba yung mga pinopost na ito? Ha? Comment nga, fake news ba mga kino-comment na ito? Alam ko hindi, di ba? Kaya lang, hindi sila maka-front. Kaya hanggang page lang. Di ba? Kaya lang, kaya tinutulungan ko kayo na may broadcast to. Kasi hindi po, kagaya niyan, ilang share lang to. Nakailang share lang to. 83 shares. Hindi aabot to doon sa ano, doon sa dapat abutan nito sa dole. So, may dole nga tayo dito sa sa Bataan. Wala rin naman yata hindi rin naman yata inaaksyonan. Meron din tayong labor diyan sa AFAB. Balita ko, sabi lang magkakasabwat daw. Puta. Saan pa tayo tatakbo? Diba? Saan pa tayo tatakbo? Wala na. Dapat tayo mismo magtulungan tayo. Diba? Yung mga manggagawa naman, i-share nyo to. Ilang kayo dyan? Ilang kayo dyan sa sa REMC? Ilang kayo dyan? Mahigit 1,000 kayo dyan. Alam ko 1,500 eh. Manggagawa. Tapos 86 shares. Diba? Share nyo to. Pagtulong-tulungan nyo i-share to. Kasi para sa inyo to eh. Malay nyo makaabot sa dole to. Ayaw nyo naman magpa-interview kay Atty. Claire. Natatakot din kayo. Diba? Nihintay nga ni Atty. Claire ng text ko kung papa-interview pa kayo eh. Binubuo ng 1,400 manggagawa REMC tapos 86 shares. Isa rin kasi dapat magtulungan kayo. Kung gusto nyo makuha yung nararapat na para sa inyo. Diba? Tulungan kayo. I-share nyo lang, tamad pa kayo eh. Ano pa? Basahin pa natin. Yung 3,937 kung linis to Kung linis yan. Kakasya ba yan? Kung ang anak mo dalawa, kasya ba yan? Paano pa yung allowance mo sa pagpasok? Paano yung baon ng mga anak mo sa school? Tuition. Di kasya yan eh. Kaya lang pinagtsatsagaan na lang kasi kailangan ng trabaho. Kaya naman itong mga hinayupak na nandyan sa mga kumpanyang ganyan, sinasamantala lalo yung kahirapan ng mga manggagawa. Tama? Diba itong mga Pilipino nating kababayan na mga opisyal dyan,
Hindi man lang matulungan itong mga kapwa niya Pilipino. Kasi kung tinutulungan nyo to, no, kung sasabihin nyo, gagalit ka sa akin, ba't ko sinasabi to? Ipopost ba to kung hindi totoo to? Diba? Ang kamote. Hindi lang talaga sa gobyerno may tiwali no? Hindi lang talaga nasa gobyerno yung mga nangaapi. Nasa mga kumpanya rin. Yan na. Hindi makatao pababastos, tama. Sa panawagan ng mga manggagawa na itaas ang sahod, gayong sila ang pangunahing lumilikha ng milyong-milyong kita ng kumpanya, walang preno, nilang tinataas ang kaltas sa mga benepisyo. Diba? Dapat nga may utang na loob sila. Oh? Kasi kung wala yung manggagawa, hindi sila kikita ng milyon-milyon. Yun mo, hard work. 500 a day ang sahod. Diba? Oh. Ano pa? Hindi, yun. Walang preno nilang itinataas ang kaltas sa mga benepisyo. Imagine na. Ganito sila kakapal ng mukha no? Sinasagad ang pagod ng manggagawa, ngunit usad pagong ang taas ng sahod. Binibigay sa kanila sa mga banggit, parang no? Parang alipin. Parang alipin dito eh. Well, hindi ka pwedeng umangal kasi mawala kang trabaho. Hindi ka pwedeng magtayo ng union kasi mawala ka ng trabaho. Ito tinatakot dito eh, sabi rito eh. Higit na lumalayo ang agot ng kasalukuyang sahod na 1,144 family living wage sa buong gitnang Luzon. Ang ganitong klaseng patakaran na isa lang sa mga pakana ng kapitalista para magtipid at magkamal ng sobra-sobrang tubo at higit na pagsasamantalahan ng mga manggagawa. Kasuklam-suklam din ang mga walang awang pagpapahataw sa mga manggagawa at walang awat na pagtaas ang kota o bilang ng produkto na nalilika ng mga manggagawa. Pag di nakakota, ano na? Diba? Bawas sahod ba? O memo? Malaganap ang pinatutupad na sa loob ng pabrika ang kontraktualisasyon. Isa pa to. Karamihan sa mga manggagawa ng REMC ay dekada-dekada nang nagtatrabaho ngunit nanatiling kontraktual. Ayon sa batas, ang isang manggagawa na umabot ng 6 na buwan at isang araw sa loob ng pabrika ay nararapat na gawing regular. Ngunit dahil sa DO 174, nagagamit ng management ng agency upang panatilihing kontraktual ang mga manggagawa at alisin ng disente. Ang daming no? Ang daming lapses, no? Ang daming red flag. Ang daming red flag. Ganito nagtitiis yung mga manggagawa. Tinitiis nila red flag ng kumpanya para lang wag magutom yung kanilang pamilya. Diba? Ito ng mga kumpanya walang awa. Lalo pang pinahihirapan. What the fuck? Ngunit dahil sa DO 174, sahod na mas mababa pa kaya, o ibig sabihin hindi minimum wage yung mga yung mga kontraktual. Ang mga regular, kaysa sa mga regular, kahit na ang trabahong ginagawa nila ay pareho lamang sa kanila, sila ay walang benepisyo, madaling tanggalin anumang oras at tulad ng mga regular, pinagkakaitan ng karapatang mag-union at mag-igit ng mga karapatan. Kasi pagka nagka-union, medyo tagilid sila ron. Diba? Hindi na nila magagawa itong mga red flag nila na to. Pag nagkaroon ng union. Kasi papabor na ng mga manggagawa. Hindi na nila kayo mahahawakan sa leeg kapag may union. Diba? Ganyan yan. Kaya, gigipitin talaga kayo. Malaganap din pinatutupad sa loob ng pabrika ang kontraktualisasyon. Karamihan sa mga manggagawa ng REMC ay dekada-dekada nang nagkatrabaho ngunit na natiling kontraktual. Nabasa ko na to. Binubuo ng 1,400 manggagawa ng REMC at ang 400 lamang dito ang mga regular. Samantala,
pinipigilan ng RMC na maitayo ang union. Ayun na nga, nabasa na rin. Matatandaan nung taong 2022, marasa binuwag ng management RMC ang mga manggagawa na nagnanais na magtayo ng union. Bukod sa binigyan sila ng warning o aksyong pagdisiplina, pinalalabas ng kumpanya na isang mortal na kasalanan ang pagbubuo ng union. Siyempre, mortal na kasalanan talaga yun sa kanila. Sinabay din nila rito, sinabay din nila rin ang malawakang forced leave para ipakita at iparamdam sa kanilang bangis sa mga manggagawang maghahangad na itayo ang union sa loob. Siyempre, ganun talaga gagawin para matakot. Mahirap kaya walang trabaho. Diba? Sa kabilang banda, malaki ang pangangailangan na tumindig at makibaka ang uring manggagawa. Ang pakikibaka natin para sa sahod, trabaho at benepisyo ay isang makatwirang laban ng inyong uri. Dapat panghawakan ng mga manggagawa ng RMC ang laban na ito sapagkat ito lang ang tanging solusyon. Huwag tayong matakot na muling itayo ang union. Ayan, hindi kayo matakot. Na siyang kakatawan sa ating mga hinaing sa loob ng paggawaan. Huwag nating hayaan na mamayagpag ang pangamba at panunupil ng management sa ating mga karapatan. Umakbang pagsulong, lagutin ang kadena ng pagkaalipin. Tama. Di ba? Kasi pag may union, hindi nila kayo kayang hawakan sa leeg. Yun yan. Ngayon, paano nyo gagawin? Siyempre, mahirap naman mawalan ng trabaho. Di ba? Yan ang pag-isipan nyo mabuti. Ano po? Pero ako naman ay tutulong lang sa inyo, no, mga kababayan ko na manggagawa, na maiparating ito sa kinaukulan sa DOLE National. Titingnan ko kung ano yung mahihingi kong tulong kay Attorney Claire Castro. Ano? Yun nga, itatago siya rito. Then bukas, magme-message ako sa kanya. Okay po, mga kababayan ko. Tiis-tiis muna. Hanggat... Kasi wala naman kayo magagawa kundi magtiis. Kesa naman mawalan kayo ng work, ng trabaho. Kaya nga lang, talagang hindi makatao to. Kung ginagawa ng mga kumpanya natin dito. Hindi natin alam kung saan kumukuha ng lakas ng loob ito. At hindi rin natin alam kung bakit hindi ito nakikita ng mga ahensya na dapat sila ang nag-regulate sa mga ganitong klase ng kumpanya. Di ba? Nakakawa yung mga manggagawa natin. Grabe. Kayo ang nagpapayaman sa kumpanya. Kayo ang nagpapalaki ng pondo ng AFAB. Tapos ganito itatrato kayo. Ganito itatrato yung mga manggagawa natin. Napakawalang puso naman ng mga nanunungkulan dyan, ano? Tao po itong mga manggagawa natin, hindi po sila kalabaw. Sana naman po, sa mga ahensya ng gobyerno na nananawagan po kami. DOLE, labor. Yung labor dyan sa pub, baka naman. Paimbestigahan nyo naman ho ito. Pakiimbestigahan naman po. Kasi maawa naman po kayo sa mga manggagawa natin. Sila po nagpapasahod sa ating ating mga government officials. At sa inyo, sa DOLE. 'Di ba? Sa labor. Kung totoo po na kayo po ay nakikipagsabuatan sa mga factory, sa AFAB, para po hindi masita tong ganitong klase ng red flag nila, ang kakapal naman po ng mga mukha ninyo. Diba? Kung totoo ito, no? Yan sa labor. Ang kakapal naman po ng mga pagmumukha ninyo. Kung totoo po yung mga nababasa kong comments.
Pinapahirapan nyo yung mga taong na dapat pinaglilingkuran nyo ng ayos. Diba? Dapat tinatrato nyo ng tama. Pero ang ginagawa nyo, pinahihirapan nyo. Eh kung totoong may impyerno, impyerno punta nyo pag namatay kayo. Lahat po tayo mamamatay. Wala po exemption. Kaya nga lagi ko sinasabi pagkatapos ng video ko, isa lang tayo mabubuhay sa mundo. Diba? Ngayon lang sa Dole, sa Labor, sa AFAB, please. Paki-action na naman po ito. Paki-paimbestigahan naman po. Kayo naman, manggagawa, i-share nyo naman tong video. I-share nyo naman tong yung post ng nagkakaisang manggagawa. Para sa inyo to eh. Para sa inyo to eh. Magtulungan tayo. Tutusin, wala naman akong sa inyo, kaya lang. Diba? Gusto kong tumulong eh. Nasa puso ko na yun eh. Kahit nagkakadimanda na ako eh. Diba? Tulungan lang yung mga kababayan natin na naaapi. Diba? Ng mga abusadong nakaposisyon. Okay po. Yun lang po At muli, isang magandang gabi sa inyo lahat at maraming salamat sa mga nanood. Pakishare po tong video. At ako naman po ay gagawa rin ng hakbang. At baka sakali lang Ayoko po kayong paasahin, pero baka sakali. Kasi wala naman pong maglalakas loob sa inyo na magpa-interview. Diba? Kasi nga, intindihan ko rin naman. Kasi nga, baka matanggal kayo sa trabaho. Kawawa naman yung pamilya nyo. Okay po. At muli, isang magandang gabi sa inyo lahat. At siyempre, huwag natin kalilimutan na minsan lang tayo mabubuhay sa mundo. Gamitin natin sa tama at sa mabuti. Maraming salamat po.